3 minuto. Iyon lang ang kailangan ng asawa ko para wasakin ang 5 taon ng aming pagsasama. Habang abala ako sa pagluluto ng paborito niyang sinigang sa kusina, nasa kabilang kwarto naman siya, binubulong ang mga pangako ng pag-ibig kay Clara, ang pinsang buo na itinuring ko ng kapatid. Ang kapalit ng aking katapatan ay isang pirasong papel ng diborsyo na nakalapag sa mesa na parang isang hatol ng kamatayan. Pinirmahan ko ito, hindi dahil sa ako ay mahina, kundi dahil sa sandaling iyon, ang martir na si Alessa ay tuluyan ng namatay. Handa na akong sunugin ang tulay ng nakaraan para sa aking muling pagbangon. Huwag kang mag-alala, Clara. Sa tingin mo ba ay may pupuntahan pa siya kapag pinalayas ko siya? Wala siyang pera, wala siyang pamilya. Siya ay parang basahan na pinulot ko lang sa kalsada. Nanigas ang aking buong katawan habang nakatayo sa likod ng pinto ng aming master bedroom. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang tray ng mainit na braso de Mercedes, ang paboritong panghimagas ni Ethan na ginugol ko pa ng 4 na oras upang hulmahin ng perpekto. Ang tamis ng asukal at vanila ay humahalo sa hangin, ngunit ang nalalasahan ko lamang ay ang mapait na apdo na umaakyat sa aking lalamunan. Ang init na nagmumula sa bagong hurnong tinapay ay nanunuot sa aking mga daliri, ngunit wala akong maramdaman na sakit. Mas masahol pa sa paso ng apoy ang lamig ng bawat salitang binitiwan ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay. Dahan-dahan, tila may sariling isip ang aking mga kamay na ibinaba ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa pasilyo. Ang aking mga daliri na puno ng maliliit na peklat at kalyo mula sa walang sawang paglilingkod sa bahay na ito ay nagsimulang manginig. Tiningnan ko ang aking palad, magaspang, tuyo at pagod. Ito ang mga kamay na naglaban ng kanyang mga damit, nagluto ng kanyang mga pagkain at nag-alaga sa kanya noong siya ay may sakit. Sa mata niya, ang mga kamay na ito ay hindi simbolo ng pagmamahal, kundi tanda ng isang basahan. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang masisilungan? Pinilit kong humakbang pabalik sa kusina bago pa man bumigay ang aking mga tuhod. Ang engrandeng hapagkainan ay nakahanda na para sa aming anibersaryo. Ang mga kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ang mga bulaklak ay sariwa at mabango. Lahat ay perpekto. Isang magandang palabas para sa isang kasal na matagal na palang bulok sa loob. Ilang sandali pa, narinig ko ang mga yabag ng paa na papalapit. Pumasok si Clara sa kusina, ang kanyang mukha ay maamo at inosente. Tila walang bahid ng dumi. Suot niya ang isang bestidang seda na bumabakat sa kanyang bahagyang umbok na tiyan. Ate Alessa, bati niya ng may pekeng ngiti, sabay haplos sa kanyang sinapupunan. Ang bango naman ng niluluto mo. Siguradong gaganahan si Kuya Ethan. Hindi ako nakasagot. Nakatingin lang ako sa tiyan niya, ang batang dinadala niya. Iyon ba ang dahilan kung bakit laging gabing-gabi na kung umuwi si Ethan? Iyon ba ang dahilan kung bakit sa bawat check-up ko sa doktor para sa aking infertility, laging wala ang asawa ko dahil busy daw siya sa trabaho? Bago pa ako makapagtanong, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Ang tunog ng mamahaling takong na tumatama sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Pumasok si Doña Eleanor, ang ina ni Ethan, na may dalang hangin ng awtoridad na kayang payukuin ng sinuman. Hindi siya tumingin sa akin. Dumiretso siya sa hapagkainan at walang pakundangang hinawi ang mga pagkaing inihanda ko upang bigyang puwang ang kanyang mamahaling bag. Umupo ka, Alessandra. Utos niya. Ang boses ay malamig at matlas. Sumunod si Ethan sa likuran niya, nakayuko at hindi makatingin sa akin ng diretso. Lumapit siya kay Clara at inalalayan itong maupo. Tila ba isa itong babasaging porselana na kailangang ingatan. Ako naman ay nanatiling nakatayo, parang isang estranghero sa sarili kong pamamahay. Mula sa kanyang bag,
Naglabas si Doña Eleanor ng isang brown envelope at inihagis ito sa tapat ko. Dumulas ang mga laman nito sa makintab na mesa, mga larawan ng ultrasound at isang dokumentong may tatak na divorce settlement. Buntis si Clara. Diretsahang pahayag ni Doña Eleanor habang tinatanggal ang kanyang guwantes na tila ba nandidiri siya sa hangin na nilalanghap namin pareho. Isang lalaki, ang tagapagmana ng mga Alcantara na hindi mo kayang ibigay sa loob ng 5 taon. Tiningnan ko si Ethan, naghahanap ng kahit katiting na paliwanag, kahit kaunting pagsisisi. Ngunit ang nakita ko lang ay ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Clara. "Alessa, I'm sorry," mahinang sabi ni Ethan, pero ang boses niya ay walang bigat. Kailangan ng pamilya ang tagapagmana. You know how important this is. Tagapagmana? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ko, garalgal at halos hindi marinig. Kaya mo akong itapon dahil lang hindi ako mabuntis? Ethan, asawa mo ako. Asawa? Tumawa ng mapakla si Doña Eleanor. Ang asawa ay may pakinabang, Alessandra. Ikaw? Isa kang lupang tigang. Sayang lang ang binhi ng anak ko sa'yo. Sa bawat salita, pakiramdam ko ay tinatalupan ako ng buhay. Ang dignidad ko bilang babae ay niyurakan sa harap ng aking asawa at ng babaeng tinulungan ko noong wala siyang makain. May inilabas na panibagong papel si Doña Eleanor. Isang tsekeng nagkakahalaga ng 500,000 piso. Pirmahan mo ang divorce papers ngayon din, utos ng matanda. Tanggapin mo ang pera at umalis ka sa bansang ito. Binigyan na kita ng one-way ticket papuntang London. Doon ka na mabubulok. Ayokong makita ang pagmumukha mo na sisira sa reputasyon ng pamilya kapag inanunsyo namin ang pagbubuntis ni Clara. Tinitigan ko ang tseke. 500,000. Iyon lang ba ang halaga ng 5 taon ng paggising ng maaga, ng pagtitiis sa mga pasaring, ng pagiging sunod-sunuran? Ayoko. Madiin kong sagot, bagaman nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ako pipirma. May karapatan ako. Tumayo si Doña Eleanor at lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lang ang layo sa akin at naaamoy ko ang mamahaling pabango na hindi kailanman naging mabango para sa akin. Karapatan! Bulong niya, ngunit ang diin ay parang patalim. Huwag mong kalilimutan, Alessandra. Ang tatay mo ay namatay sa ospital na ang bayad ay galing sa bulsa ko. Ang utang na loob ng pamilya mo sa akin ay hindi mababayaran ng kahit anong serbisyo mo. Pipirma ka. O sisiguraduhin kong pati ang natitirang abon ng tatay mo ay ipapahukay ko at itatapon sa ilog. Nawala ng kulay ang mundo sa paligid ko. Ang pagbanggit sa aking ama ay ang huling pako sa kabaong ng aking paglaban. Alam nilang yon ang kahinaan ko. Alam nilang wala akong laban sa kapangyarihan nila. Dahan-dahan, kinuha ko ang ballpen na inabot ni Ethan. Ang bigat nito ay parang toneladang bakal. Tumingin ako kay Clara na ngayon ay nakangiti ng bahagya habang hinihimas ang singsing sa daliri ni Ethan. Ang singsing na dapat ay sa akin. Ang tinta ay dumampi sa papel. Sa bawat letra ng pangalan ko na isinusulat ko, nararamdaman ko ang pagkakaputol ng isang tali na nag-uugnay sa akin sa buhay na ito. Pirma, tapos na. Umalis ka na, sabi ni Doña Eleanor habang hinahablot ang papel. Wala ka ng lugar dito. Tumalikod ako, dala ang bigat ng mundo sa aking dibdib. Habang sa likuran ko ay naririnig ko ang tunog ng pagdiriwang, ang tunog ng mga baso ng wine na nag-uumpugan. Sila ay nagbubunyi sa aking pagkawala. Ngunit hindi nila alam, sa gabing ito, hindi lang isang asawa ang nawala. Isang bagong Alessa ang isinisilang sa gitna ng sakit at pot. Akala ko, ang pagpirma sa papel na yon ang pinakamasakit na bahagi ng gabing ito. Nagkamali ako. Ang tunay na pagwawasak ay nagsisimula pa lamang.
Matapos kong ibaba ang ballpen, lumapit sa akin si Doña Eleanor. Hindi pa siya nakontento sa pagtataboy sa akin. Gusto niyang hubaran ako ng lahat ng natitirang dignidad. Tinitigan niya ang aking kaliwang kamay, kung saan nakasuot ang singsing na brilyante. Ang wedding ring na ibinigay sa akin ni Ethan 5 taon na ang nakararaan. Ito ay pamana pa ng kanyang lola, isang simbolo na dapat sana ay walang hanggan. Akin na yan, utos ni Doña Eleanor. Nakalahad ang palad na tila naniningil ng utang. Ang hiyas ng mga alkantara ay para lamang sa mga babaeng karapat-dapat. Hindi ito bagay sa daliring hindi marunong magbigay ng apo. Napatingin ako kay Ethan. Umaasa na kahit sa huling pagkakataon ay ipagtanggol niya ako. Umaasa na sasabihin niyang, "Ma, sa kanya iyan, bigay ko iyan." Pero nanatili siyang nakayuko. Pinaglalaroan ang laylayan ng mantel. Duwag na hindi makatingin sa akin. Nanginginig kong hinubad ang singsing dahil sa kapayatan ko nitong mga nakaraang buwan, dulot ng stress at depression, madali itong dumulas mula sa aking daliri. Iniwan nito ang isang maputlang marka sa aking balat, isang multo ng kasal na ngayon ay patay na. Dahan-dahan kong inabot ang singsing kay Doña Eleanor. Ngunit bago pa man ito dumampi sa palad ng matanda, mabilis itong hinablot ni Clara. "Salamat, ate," sabi ni Clara nang may matamis na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Agad niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Medyo maluwag, pero ipapa-adjust na lang namin ni Tita Eleanor bukas. Itinaas ni Clara ang kanyang kamay at pinagmasdan ang kislap ng brilyante sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang singsing na saksi sa aking mga pangako, ngayon ay suot na ng babaeng nagtraidor sa akin. Parang sinaksak ang dibdib ko, hindi dahil sa nawala ang alahas, kundi dahil sa bilis ng pagpapalit nila sa akin. Para lang akong lumang sapatos na itinapon para palitan ng bago. "May 30 minuto ka para mag-impake," basag ni Doña Eleanor sa katahimikan. "Ang driver ang maghahatid sa iyo sa airport. Huwag kang magdadala ng kahit anong bagay na binili gamit ang pera ng anak ko." Tumalikod ako at pumanhik sa hagdan nang hindi na sila nililingon. Ang bawat hakbang ay mabigat, parang hinihila ako ng lupa pababa. Pagpasok ko sa kwartong dating amin, sinalubong ako ng amoy ni Ethan, ang pamilyar na amoy ng cedarwood na dati ay nagpapatahan sa akin, pero ngayon ay nakakasulasok na. Kumuha ako ng isang lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Hindi ako kumuha ng mga mamahaling damit o bag na regalo nila tuwing Pasko. Wala akong dinala kundi ang aking mga lumang t-shirt, maong at ang aking chef's jacket na matagal nang nakatago. Sa pinakailalim ng aking cabinet, kinuha ko ang pinakamahalagang bagay sa akin, isang lumang kwaderno na may punit-punit na pabalat. Ito ang recipe book ng aking lola. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at may mga mantsa ng mantikilya at tsokolate. Ngunit ito ang tanging kayamanan na hinding-hindi nila maaagaw sa akin. Ito ang aking kaluluwa. Ito ang aking simula. Isinara ko ang maleta, isang zipper, isang tunog ng pagsasara ng kabanata. Pagbaba ko sa sala, nakita kong nagtatawanan na sila sa hapagkainan. Kumakain na sila ng sinigang na niluto ko. Ang sarap ng kain ni Clara habang si Ethan ay nagsasalin ng wine para sa kanya. Para akong hangin na dumaan lang at hindi nag-iwan ng bakas. Akmang lalabas na ako ng pinto nang biglang tumayo si Ethan at humabol sa akin. "Alessa, wait!" tawag niya. Naabutan niya ako sa may pintuan at hinawakan ng aking braso. I'm really sorry. Sana maintindihan mo. Take the check please. Kailangan mo ng pera sa London." Tinitigan ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Dati, ang hawak na yon ang nagbibigay sa akin ng kuryente. Ngayon, para itong nagnanaknak na sugat, buong lakas kong binawi ang aking braso. Napapaatras siya sa gulat. "Huwag mo akong hawakan. Madiin kong bulong.
Ang boses ko ay nanginginig sa galit na matagal kong kinimkim. Huwag mo akong hawakan gamit ang mga kamay na ipinanghaplos mo sa kanya habang ako ay nagpapakahirap sa kusina para sa'yo. Natigilan si Ethan. Nakita ko ang takot at hiya sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang sunod-sunurang asawa, kundi isang babaeng puno ng puot. Tiningnan ko ang tsekeng nagkakahalaga ng 500,000 na isiniksik niya sa aking palad kanina. Nilukot ko ito sa harap niya. Hindi ko kailangan ng limos mo, Ethan. Sabi ko sabay tapon ng nilukot na papel sa kanyang paanan. Bayad ba to sa serbisyo ko bilang katulong at asawa? Hindi ako puta. Ipunin mo na lang yan para sa pampagamot ng konsensya mo kung mayroon ka pa nun. Tinalikuran ko siya at sumakay sa kotse. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon ng mga Alcantara, hindi ako lumingon. Hinayaan kong ang kadiliman ng gabi ang lumamon sa bahay na yon. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang gulong ng sasakyan sa aspalto. Ilang oras ang lumipas, nakarating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Malamig ang hangin mula sa aircon ng terminal, amoy floor wax at kape. Ngunit pinagpapawisan ako ng malapot. Ang ingay ng mga pasahero, ang mga anunsyo sa speaker, ang tunog ng mga maletang hinihila sa sahig. Lahat ay naghahalo-halo sa aking pandinig at nagiging isang nakakahilong ugong. Bumigat ang aking mga talukap. Ang mga ilaw sa kisame ay nagsimulang lumabo at umikot. Napahawak ako sa pader upang hindi matumba. Gutom, pagod at sobrang stress. Alam kong bumibigay na ang katawan ko. Pumasok ako sa comfort room upang maghilamos. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Maputla. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. Mukhang bangkay. Kaya ko ba ito? Tanong ko sa aking sarili. Mag-isa sa London? Walang pera? Walang kakampi? Biglang umikot ang mundo. Parang tinakasan ako ng lupa na aking tinatapakan. Ang huli ko na lamang naramdaman ay ang pagtama ng aking balikat sa malamig na tiles ng sahig at ang sigaw ng isang babae sa kabilang cubicle na humihingi ng tulong. Nagising ako sa amoy ng antiseptic at alcohol. Puti ang kisame, maputi ang kumot. Nasa klinika ako ng airport. Isang doktor na babae, nasa edad 50, ang nakatayo sa gilid ko. May hawak siyang chart at nakatingin sa akin ng may halong pag-aalala at pagtataka. Gising na po pala kayo, Mrs., sabi niya sa malumanay na boses. Mababa ang inyong blood pressure at blood sugar. Mukhang hindi kayo kumain maghapon. Sinubukan kong bumangon, ngunit hilo pa rin ako. Kailangan ko pong sumakay ng eroplano. Ang flight ko papuntang London. Huwag po muna kayong magmadali. Pigil ng doktor. Hinawakan niya ang aking pulso. May kailangan po kayong malaman bago kayo umalis. Kinabahan ako. May sakit ba ako? May tumor? Wala na akong pera pampagamot. Bumuntong hininga ang doktor at ngumiti ng tipid. Mrs. o Miss? Pagtatama niya nang makitang wala akong singsing. Hindi po kayo basta-basta nahimatay dahil sa gutom. Congratulations! 4 weeks na po kayong buntis. Natigil ang pagtibok ng mundo ko. Buntis? 5 taon kaming sumubok. 5 taon yung mga gamot, injections, at dasal na hindi dininig. At ngayon na hiwalay na kami. Ngayon na itinapon na ako. At ngayon na may anak na siya sa iba. Kusang gumalaw ang kamay ko papunta sa aking tiyan na wala pang umbok. Sa gitna ng aking pagkawasak, may isang maliit na buhay na kumapit. Ito ba ay sumpa o himala? Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa sa malupit na biro ng tadhana. Sabi nila, ang London ay lupain ng mga pangarap. Ngunit para sa akin, ito ay isang malawak at nagyeyelong kulungan. Iba ang lamig dito kaysa sa Pilipinas. Sa Maynila, ang ulan ay nagdadala lamang ng lungkot. Dito, ang hangin ay may ngipin, pilit na kumakagat.
sa bawat sentimetro ng aking balat na hindi natatakpan ng manipis kong coat na nabili ko lang sa ukay-ukay sa bangketa. 2 buwan na ang nakalipas mula nang tumakas ako. 2 buwan ng pagtatago, ng gutom at ng takot. Kasalukuyan akong nakatayo sa likod ng isang maliit na kainan sa Soho. Nakalubog. Ang mga kamay sa lababo na puno ng mamantikang tubig at sabon. Ang aking mga daliri ay kulubot na at namumula. Tila ba anumang oras ay bibigay na ang balat sa sobrang babad. Ako, na dating pastry chef na pinupuri dahil sa gaan ng kamay sa pagmasa ng tinapay, ngayon ay isang dishwasher na walang pangalan. "Hey you! Faster!" Sigaw ng manager kong Italyano mula sa kusina. Hindi ko na lang pinansin. Sanay na ako sa sigaw. Mas masakit pa rin ang katahimikan ng pangungulila. Palihim kong hinaplos ang aking tiyan sa ilalim ng suot kong maluwag na apron. 3 buwan na si Buto. Ang tawag ko sa kanya dahil noong una ko siyang makita sa ultrasound, para lang siyang maliit na buto ng munggo. Siya ang aking sikreto, siya ang aking lakas, at siya rin ang aking pinakamalaking takot. Walang nakakaalam na buntis ako. Kapag nalaman ng amo ko, tatanggalin niya ako. At kapag nalaman ng mga Alcantara, kukunin nila siya. Natapos ang aking shift ng hating gabi. Naglakad ako pauwi sa maliit na kwarto na inuupahan ko sa gilid ng riles ng tren. Ang bawat hakbang ay parang paghila ng semento. Pagod na ako. Pagdating ko sa tapat ng aking pinto, nakita ko ang aking landlord, si Mr. Henderson, na naghihintay na may dalang sigarilyo. Ang usok ay bumubuga mula sa kanyang bibig na parang dragon na handang manlamon. "You're late!" Bulyaw niya. Ang boses ay garalgal at amoy alak. "Where is the rent? 2 weeks late!" Napaatras ako, yakap ang aking sarili. "I'm sorry, Mr. Henderson, tomorrow. I promise tomorrow is payday." Tomorrow! Always tomorrow!" Humakbang siya palapit sa akin at naamoy ko ang masangsang na whiskey sa kanyang hininga. Dinuro niya ang aking muka. "You pay now or you sleep outside? You Asians think you can cheat me?" Nanginig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Buntis ako. Hindi kami pwedeng matulog sa kalsada ng anak ko sa ganitong klima. Mamamatay kami. Akmang hahawakan niya ang aking braso nang biglang may isang kamay na pumigil sa kanya. Isang kamay na balot ng itim na guwantes, mahigpit at matatag. "Is there a problem here?" Tanong ng isang boses na baritono. Kalmado ngunit may diin na nagpapahiwatig ng panganib. Napalingon ako. Isang lalaki ang nakatayo sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw. Nakasuot siya ng mahabang wool coat na kulay abo, malinis at kagalang-galang. Isang malaking kaibahan sa marumi at basang paligid namin. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagiging Asyano. Matangos ang ilong, moreno ang balat, at ang mga mata ay matatalim ngunit hindi nakakatakot. Tiningnan niya si Mr. Henderson ng diretso sa mata, walang bahid ng takot. According to the Tenant Fees Act of 2019, harassment of a tenant is a criminal offense. Kalmadong sabi ng lalaki sa purong British accent. "Unless you want me to call the authorities and report your illegal subletting practices, I suggest you step away from the lady." Natigilan si Mr. Henderson. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang hindi basta-basta ang kaharap niya. Ang tapang ng landlord kanina ay biglang naging usok. Bumulong siya ng masasamang salita bago padabog na tumalikod at bumalik sa loob ng gusali. Naiwan kami ng lalaki sa gitna ng nagyayalong kalsada. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Hindi sigurado kung dapat ba akong magpasalamat o tumakbo. Humarap siya sa akin. Ang tapang sa kanyang muka ay napalitan ng pag-aalala. "Ayos ka lang ba, miss?" Tanong niya. At sa pagkakataong ito, hindi Ingles ang ginamit niya. Nagsalita siya sa wikang Tagalog. Ang wikang matagal ko nang hindi naririnig na binibigkas ng may malasakit.
Parang may bumarang bato sa lalamunan ko. Ang simpleng tunog ng sarili kong wika sa bansang ito ng mga estranghero ay sapat na para basagin ang pader na itinayo ko sa aking paligid. Salamat, nauutal kong sagot habang yakap-yakap pa rin ang sarili laban sa lamig. Tinanggal niya ang kanyang gloves at inabot sa akin. Mateo? Mateo de los Santos, isa akong abogado dito. Suotin mo ito. Nanginginig na ang mga kamay mo. Nag-atubili ako. Ang huling lalaking pinagkatiwalaan ko ay winasak ako ng buong buo. Pero ang init na nagmumula sa inabot niyang guwantes ay masyadong nakakaakit. Kinuha ko ito at isinuot. Agad na naramdaman ng aking mga daliri ang ginhawa. Tara, yaya niya. Sabay turo sa isang maliit na 24 na oras na kafe sa kabilang kanto. Mukhang kailangan mo ng mainit na maiinom. Huwag kang mag-alala, ililibre kita. Mukhang hindi ka pa kumakain. Sumama ako sa kanya, hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ni buto ng pagkain. Sa loob ng kafe, umorder siya ng hot chocolate at sandwich para sa akin. Habang hinihipan ko ang umuusok na tsokolate, bigla kong naalala ang champurado na niluluto ni Lola tuwing tag-ulan sa Pilipinas. Ang tamis, ang lapot, ang init na humahaplos sa tiyan. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak sa aking pisngi. Champurado, bulong ko habang nakatingin sa tasa. Gusto ko sana ng champurado. Napangiti si Mateo ng tipid. Mahirap hanapin yan dito sa London. Pero may alam akong tindahan na nagbebenta ng tuyo. Pwede tayong magluto minsan. Napatingin ako sa kanya. Tayo? Bakit napakabait ng taong ito? Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Mateo. Tinitigan niya ako ng mas maigi. Tila may inaalala. Ang kanyang mga mata ay naglakbay mula sa aking mukha, pababa sa aking mga kamay na puno ng peklat. Teka, sabi niya, ang boses ay humina at naging seryoso. Alessa Montoya, ikaw yung asawa ni Ethan Alcantara na nawala 3 buwan na ang nakakaraan? Nanigas ako. Ang dugo sa aking mukha ay tila hinugot lahat. Paano niya nalaman? Alam ba niya ang tungkol sa pabuya? Ipapahuli ba niya ako? Hindi. Mabilis kong tanggi. Sabay tayo. Muntik ko nang matapon ng hot chocolate. Nagkakamali ka. Hindi ako yon. Alessa, sandali. Hindi ko na siya pinatapos. Kumaripas ako ng takbo palabas ng kafe. Ang mainit na hangin sa loob ay agad na pinalitan ng marahas na hangin ng taglamig. Tumakbo ako ng tumakbo kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging nasa isip ko ay ilayo ang anak ko sa sino mang may koneksyon sa mga Alcantara. Bumalik ako sa trabaho kinabukasan na parang walang nangyari. Kahit na ang takot ay parang anay na kumakain sa akin. Doble kayod. Kailangan kong makaipon para makalipat ng tirahan. Kung kilala ako ni Mateo, baka kilala rin ako ng iba. 3:00 ng hapon, habang nagbubuhat ako ng isang malaking tray ng maruruming plato, naramdaman ko ang pamilyar na hilo. Pero iba ito ngayon. Hindi lang ito basta pag-ikot ng paningin. May matalim na kirot na tumusok sa puson ko. Napahinto ako. Huwag, please. Huwag ang anak ko. Binitawan ko ang tray. Ang tunog ng mga nababasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Pero parang nasa ilalim ako ng tubig at malabo ang lahat ng tunog. Hey! Are you crazy? Sigaw ng manager. Tumingin ako sa kanya pero ang mukha niya ay lumalabo. Ang puting sahig ng kusina ay tila umalon. Naramdaman ko ang mainit na likido na dumaloy sa pagitan ng aking mga hita. Dugo, tubig, hindi ko alam. Sa harap ng aking mga mata, ang puting niyebe sa labas ng bintana ay unti-unting naging itim. Ang huling narinig ko ay ang boses ng isang pamilyar na lalaki na sumisigaw ng pangalan ko bago ako tuluyang lamunin ng dilim at tumama ang aking katawan sa malamig na sahig.
Nagising ako sa ospital. Ang ilaw sa silid ay manilaw-nilaw at ang amoy ng gamot ay mas matapang kaysa sa dati. Sa tabi ng aking kama, nakaupo si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Ayos ka na ba?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Huwag kang mag-alala. Maayos ang bata. Kailangan mo lang magpahinga." Napahinga ako ng maluwag. Si Buto ay ligtas. Sa ngayon, "Paano mo ako nahanap?" tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. "Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Alam kong nagtatago ka, Alessa, pero hindi kita hahayaang mag-isa." Tumulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ako sanay sa ganitong kabaitan. Hindi ako sanay na may nagmamalasakit sa akin. "Bakit?" tanong ko. "Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo naman ako kilala." Tinitigan ako ni Mateo ng diretso sa mata. "Kilala kita, Alessa. Kilala ko ang iyong puso. Alam ko ang iyong pinagdaanan. Ako rin ay galing sa Pilipinas. At alam ko kung gaano kahirap mag-isa sa bansang ito." Ikinuwento niya sa akin ang kanyang buhay, kung paano siya lumaki sa isang maliit na baryo sa Quezon, kung paano siya nagsumikap upang makapag-aral ng abogasya, at kung paano siya nagpasyang pumunta sa London upang maghanap ng mas magandang oportunidad. "Hindi madali ang buhay dito," sabi niya. "Pero hindi tayo dapat sumuko. Mayroon tayong mga pangarap at kailangan nating ipaglaban ang mga ito." Pagkatapos ng ilang araw, pinalabas ako sa ospital. Wala akong ibang mapupuntahan, kaya inalok ako ni Mateo na tumira pansamantala sa kanyang apartment. Maliit lang ito, isang silid lang, pero malinis at maayos. "Hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal," sabi ko. "Kailangan kong magtrabaho, kailangan kong maghanap ng sarili kong matitirhan." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Mateo. "Ako na ang bahala. May naisip na akong paraan." Kinabukasan, dinala ako ni Mateo sa isang maliit na community center sa malapit. Doon, may nakilala akong grupo ng mga Pilipinong naninirahan sa London. Mga nurse, domestic helpers, construction workers, at mga estudyante. Lahat sila ay may kanya-kanyang kwento ng pangungulila at pag-asa. "Mga kaibigan, gusto kong ipakilala sa inyo si Alessa," sabi ni Mateo. "Magaling siyang magluto ng mga pastries. Sa Pilipinas, isa siyang chef." Nagpalakpakan ang mga tao. May lumapit sa akin at nagtanong kung pwede ba siyang mag-order ng leche flan para sa kanyang kaarawan. May nagtanong kung pwede ba akong gumawa ng ube cake para sa isang potluck party. Biglang nagliwanag ang aking isipan. Pwede akong magluto, pwede akong magbenta ng mga pastries, pwede akong kumita ng pera para sa aking sarili at sa aking anak. Tinulungan ako ni Mateo na mag-set up ng maliit na online business. Gumawa kami ng Facebook page, kumuha kami ng mga litrato ng mga pastries na ginawa ko, at nagsimula kaming tumanggap ng mga orders. Ang una kong order ay 1 dosenang ube pandesal. Kinakabahan ako. Habang minamasa ko ang malambot na kwarta, dinudurog ang makulay na ube at inaamoy ang matamis na bango ng gatas at asukal. Ito na ba ang simula ng aking bagong buhay? Pagkatapos ng ilang oras, handa na ang mga pandesal. Nilagay ko ang mga ito sa isang kahon at dinala sa bahay ng aking unang customer. "Wow, ang bango!" sabi ng babae nang buksan niya ang kahon. "Parang bumalik ako sa Pilipinas." Ngumiti ako ng malapad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-asa sa aking puso. Siguro nga mayroon pa ring lasa ng pag-asa sa gitna ng nagyeyelong niebe. Lumipas ang mga buwan. Dumami ang aking mga customer. Sumikat ang aking Facebook page. Nakilala ako bilang The Ube Queen of London. Sa bawat pandesal na niluluto ko, sa bawat cake na ibinebenta ko, unti-unti kong binabawi ang aking dignidad. Hindi na ako ang sunod-sunurang asawa. Hindi na ako ang inaapi ng aking mga biyenan. Ako si Alessa Montoya, isang chef, isang negosyante, at isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit sa bawat tagumpay,
may bahagi pa rin sa akin na natatakot. Alam kong hindi ako pwedeng magpakampante. Alam kong anumang oras, pwedeng matuntun ako ng mga alkantara. Hindi ko alam kung kailan darating ang araw na yon. Pero handa ako. Sa tulong ng mga kaibigan ko at sa gabay ng aking anak, haharapin ko ang anumang pagsubok na darating sa aking buhay. Dahil alam ko na ngayon, sa puso ng bawat babae, mayroong isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo. Sa kabilang banda ng mundo, sa gitna ng init ng Pilipinas, 3 taon na ang nakalipas mula nang ako ay umalis. Sa loob ng 3 taon na yon, maraming nagbago sa buhay ko. Pero sa buhay ni Ethan, tila ba walang nangyari. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang pamilya, patuloy pa rin siyang sumusunod sa utos ng kanyang ina, at patuloy pa rin siyang nakatira sa mansyon ng mga Alcantara. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong imahe, mayroong isang lihim na bumabagabag sa kanya. Isang lihim na hindi niya kayang takasan. Ang lihim na ang kanyang anak kay Clara ay hindi naman talaga kanya. 3 taon, 1,075 araw. Ganoon katagal bago ko muling naramdaman na ako ay buo. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng isla. Ang aking patisserie sa gitna ng Kensington, London. Ang hangin ay amoy vanilla, toasted coconut, at kapeng barako na sadyang ipina-import ko pa mula sa Batangas. Ang dating Alessa na nanginginig sa takot at lamig ay wala na. Ang Alessa na nakaharap sa salamin ngayon ay nakasuot ng malinis na puting chef's uniform, may maayos na buhok, at higit sa lahat, may pagmamay-ari na hindi maaaring agawin ng sinuman. Mama! Mama! Look! Napatingin ako sa ibaba. Hinihila ng isang munting kamay ang laylayan ng aking apron. Si Andres, ang aking anak. 3 taong gulang na siya, may matangos na ilong, makapal na pilikmata, at isang ngiting kayang tunawin kahit ang pinakamakapal na yelo ng London. Ano yon, anak? Malamig kong tanong habang pinupunasan ng kaunting harina sa kanyang pisngi. I draw a cake. Pagmamalaki niya sabay pakita ng papel na puno ng makukulay na crayons. Niyakap ko siya ng mahigpit. Siya ang aking mundo. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko ang unti-unting paglabas ng mga katangian ng kanyang ama. Ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng kanyang pagtawa, at ang kanyang mga mata. Ang mga matang iyon na dati minahal ko, pero naging sanhi rin ng aking pagkawasak. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Andres, hindi ko nakikita si Ethan. Nakikita ko ang isang himala, isang buhay na nabuo mula sa abo ng aking nakaraan. Sa labas ng bintanang salamin, bumabagsak ang makapal na niyebe. Ang London ay naghahanda na para sa Pasko. Puno ng palamuti ang kalsada at ang mga tao ay nagmamadaling maglakad habang balot na balot ng kanilang mga coat. Abala ang tindahan. Puno kami ng mga orders para sa Noche Buena. Ang aking signature, ube ensaymada at bibingka galapong, ay naging paborito hindi lang ng mga Pilipino kundi pati na rin ng mga lokal na Briton. Mula sa pagiging dishwasher, ngayon ay meron na akong 5 empleyado. Habang inaayos ko ang display case ng mga macarons, narinig ko ang tunog ng kampanilya sa pinto. Hudyat na may bagong pumasok. Isang malamig na simoy ng hangin ang humalo sa init ng oven. Pumasok ang isang lalaki. Nakasuot siya ng mamahaling black wool coat na nababalutan ng nyebe sa balikat. Nakayuko siya, tila pasan ng bigat ng daigdig, at pilit na ipinapagpag ang lamig mula sa kanyang katawan. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil nakatalikod siya habang isinasara ang pinto. Pero may kung anong kaba ang biglang sumikad sa dibdib ko. Isang pamilyar na tindig, isang pamilyar na paraan ng pagpapagpag ng tubig mula sa payong. Good afternoon. Welcome to Isla. Bati ng aking staff na si Sarah. Humarap ang lalaki. Sa sandaling iyon,
Tila huminto ang pag-ikot ng mga orasan sa buong London. Nawala ang ingay ng coffee machine. Nawala ang tawanan ng mga customer. Ang tanging naririnig ko ay ang dagundong ng aking puso na parang tambol sa loob ng aking dibdib. Si Ethan. Siya nga. Pero hindi ito ang Ethan na iniwan ko 3 taon na ang nakararaan. Ang Ethan na nasa harapan ko ngayon ay mukhang matanda sa kanyang edad. Ang kanyang mga mata ay pagod at malalim ang bags. May mga uban na sa kanyang buhok sa may bandang sentido. Wala na ang dating tikas at yabang ng isang tagapagmana. Ang natitira na lamang ay isang lalaking mukhang tinakasan ng kaluluwa. Bakit siya nandito? Paano? Sinundan ba niya ako? Gusto kong tumakbo. Gusto kong magtago sa kusina. Pero parang ipinako ang mga paa ko sa sahig. Naglakad si Ethan palapit sa counter. Hindi pa rin ako napapansin dahil abala siya sa pagtingin sa mga cake sa estante. Tila namamangha siya sa mga pamilyar na panghimagas ng Pilipinas sa gitna ng London. Isang kapeng barako at isang slice ng braso de Mercedes please, sabi niya. Ang boses niya, ang boses na minsan kong minahal, ngayon ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Biglang tumakbo si Andres mula sa sulok kung saan siya naglalaro. Tito, Tito, tawag ng aking anak. Habang bitbit ang isang teddy bear na nahulog ni Ethan mula sa kanyang coat pocket nang dumukot ito ng pitaka. Natigilan si Ethan. Lumingon siya sa ibaba. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ethan. Mula sa pagiging pagod, napalitan ito ng gulat at pagtataka. Dahan-dahan siyang lumuhod upang maging kapantayang bata. Salamat boy, sabi ni Ethan. Inaabot ang teddy bear. Ngunit hindi niya agad binawi ang laruan. Nakatitig siya kay Andres. Nakatitig siya sa mga matang katulad ng sa kanya. Nakatitig siya sa batang may ugaling magpaikot-ikot ng daliri kapag nahihiya. Isang mannerism na namana ni Ethan sa kanyang yumaong ama at namana rin ni Andres. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Ethan. Ang lukso ng dugo ay isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ngunit damang-dama sa hangin. Anong pangalan mo? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Andres po, magalang na sagot ng anak ko. Andres Montoya. Montoya, ang apelyido ko sa pagkadalaga. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ethan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa paligid. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong tindahan hanggang sa dumapo ang kanyang tingin sa akin. Nakatayo ako sa likod ng cashier, hawak ang iPad na parang sandata. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa loob ng 5 segundo, nag-usap kami ng walang salita. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Nakita ko ang pagkilala at nakita ko ang dahan-dahang pagbuo ng katotohanan sa kanyang isipan habang pabalik-balik ang tingin niya sa akin at sa batang nasa paanan niya. Alessa? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Hahakbang sana siya palapit, akmang lalapitan kami, nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Mateo, nakasuot ng suit galing sa korte at diretsong lumapit sa akin, sabay akbay sa aking balikat nang may proteksyon. Hon, ready na ba ang delivery para sa... Napatigil si Mateo nang makita niya kung sino ang kaharap namin. Ang katahimikan sa loob ng isla ay nakakabingi. Ito na ang sandaling kinatatakutan ko. Ang nakaraan ay hindi lang kumatok sa pinto. Winasak nito ang trangka at pumasok ng tuluyan. Tiningnan ko si Ethan ng diretso. Taas noo, gamit ang tapang na inipon ko sa loob ng 3 taon. Welcome to Islam, Mr. Alcantara. Malamig kong sabi na tila ba isa lamang siyang ordinaryong customer. Order ka ba? O aalis? Ngunit hindi umalis si Ethan. Nakapako ang kanyang tingin kay Andres. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagyo na nagbabadya. Isang bagyong mas mapanganib pa kaysa sa niebe sa labas. Anak ko ba siya?
Ang tanong na yon ay bumasag sa lahat. Anak ko ba siya? Ang tanong ni Ethan ay lumutang sa hangin, mabigat at mapanganib. Para itong isang patalim na nakatutok sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang paghihigpit ng hawak ni Mateo sa aking balikat. Isang paalala na hindi na ako nag-iisa, na mayroon na akong sandalan. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang nagwawalang kaba sa aking dibdib. Tiningnan ko si Sarah, ang aking assistant, at sinenyasan siyang ilayo muna si Andres. Sarah, please take Andres to the kitchen. Bigyan mo siya ng cookies. Utos ko sa Ingles. Pinanatiling kalmado ang boses para hindi matakot ang bata. Nang mawala na ang bata sa paningin ni Ethan, hinarap ko siya. Ang dating alesa na yuyuko at iiyak ay matagal nang namatay sa gabing iyon sa airport. Wala kang karapatang magtanong, malamig kong sagot. Ang boses ko ay kasing tigas ng yelong nakabalot sa London. Umalis ka na sa tindahan ko. Alesa, wag mo akong lokohin. Humakbang palapit si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at naniniil ng sabay. Kamukha ko siya. Ang mata niya, ang ilong niya, pati ang mannerism niya sa kamay. Ilang taon na siya? 3? Tugma ang panahon, Alesa. Buntis ka ba noong pinalayas ka ni Mama? Pinalayas? Tumawa ako ng mapakla. Ang pagkakaalala ko, itinapon niyo ako. At ngayon, pagkatapos ng 3 taon, babalik ka dito at mag-aastang may pakialam ka? Sumagot ka. Tumaas ang boses ni Ethan. Mr. Alcantara, singit ni Mateo. Humarang siya sa pagitan namin ni Ethan. Ang kanyang tindig ay formal ngunit nagbabanta. Nasa private property ka. You are harassing my fiancé. Kung hindi ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Alam mo ang batas dito. Natigilan si Ethan. Tinitigan niya si Mateo. Tapos ako. At ang sing-sing. Nabigay lang ni Mateo bilang prop para sa immigration noon, pero suot ko pa rin sa aking daliri. Fiancé, bulong ni Ethan. Ang sakit sa kanyang mukha ay totoo. Pero huli na ang lahat. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagkatalo. Aalis ako. Pero hindi pa tayo tapos, Alesa. Hindi ako tanga. Nararamdaman ko ang lukso ng dugo. Tumalikod siya at lumabas ng pinto. Ang tunog ng kampanilya ay hudyat ng panandali ang katahimikan. Pero alam kong simula pa lang ito ng bagyo. Nang mawala na ang anino niya, napaupo ako sa sahig. Nangatog ang aking mga tuhod. Niyakap ako ni Mateo. At doon, sa gitna ng amoy ng yeast at asukal, humagulgol ako sa takot na baka agawin nila ang kaisa-isang dahilan ng aking paghinga. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa mansyon ng mga Alcantara sa Makati, mainit ang panahon, maalinsangan at malagkit. Nakaupo si Doña Eleanor sa kanyang beranda, humihigop ng iced tea, habang pinapanood ang batang si Joshua na naglalaro sa hardin. Si Joshua, ang anak ni Clara, ay 3 taong gulang na rin. Pero sa tuwing tinitingnan siya ni Eleanor, wala siya ng maramdamang koneksyon. Ang bata ay sakitin, laging nagmamaktol, at higit sa lahat, walang kahit anong bahid ng mukha ng mga Alcantara. Singkit ang mga mata nito at pango ang ilong, malayo sa matangos at mestisong lahi ng kanyang pamilya. Mama, sigaw ni Joshua habang hinahagis ang laruan sa yaya. Ayoko niyan. Gusto ko bago. Napangiwi si Eleanor. Ang ugali ng bata ay kasing pangit ng ina nito. Sa di kalayuan, nakita niya si Clara na may kausap sa telepono. Nakatalikod ito, nagtatago sa likod ng malaking potted plant at pabulong kung magsalita. Mukhang ninenerbiyos. Dahan-dahang tumayo si Eleanor at lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makapal na karpet ng damo. Oo na, Mike. Padadalan kita bukas. Pabulong na sigaw ni Clara sa telepono. Tigilan mo na ako. Kapag nalaman ni Ethan na ikaw ang... Biglang huminto si Clara
Nang maramdaman niyang may tao sa likod niya, humarap siya. Namumutla ang mukha nang makita si Eleanor. "Sino ang kausap mo, Clara?" tanong ni Eleanor. Ang kanyang boses ay parang kalmadong dagat bago ang tsunami. "Ah, tita." Nauutal na sagot ni Clara habang mabilis na tinatago ang cellphone sa bulsa. "Wala po. Yung supplier lang ng damit para sa butik." "Supplier na ang pangalan ay Mike?" Taas kilay na tanong ng matanda. "At bakit parang takot na takot ka?" "Wala po, tita. Stress lang." Mabilis na kinuha ni Clara si Joshua. "Pasok na kami. Mainit na." Sinundan ni Eleanor ng tingin ang mag-ina. Ang kutob niya ay lumalakas bawat araw. Ang paggastos ni Clara ay walang humpay. Ang bata ay hindi niya kamukha. At ngayon, may lalaking tinatawagan ng palihim. Pumasok si Eleanor sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kwarto ng bata. Nakita niya ang toothbrush ni Joshua sa ibabaw ng lababo sa banyo. Kinuha niya ito at isinilid sa isang ziplock bag. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ni Ethan at kumuha ng ilang hibla ng buhok ng kanyang anak mula sa suklay nito. Tinawagan niya ang kanyang private doctor. "Doc, papupuntahin ko dyan ang driver ko ngayon," utos ni Eleanor. "Gusto ko ng DNA paternity test, Rush, at gusto ko walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lang." Lumipas ang 2 araw. Ang tensyon sa London ay kasing bigat ng tensyon sa Manila. Sa London, hindi mapakali si Ethan sa kanyang hotel room. Hawak niya ang litrato ni Andres na nakuha ng private investigator na inupahan niya. Ang bata ay nasa parke, tumatawa habang kumakain ng ice cream. Ang ngiti nito, iyon ang ngiti ni Ethan noong bata pa siya. "Hindi ako pwedeng magkamali," bulong niya sa sarili. "Anak ko siya. At kung anak ko siya, ibig sabihin ay nagsinungaling si Mama at Clara sa akin." Sa Manila naman, dumating na ang resulta. Nakaupo si Doña Eleanor sa kanyang opisina. Ang white envelope ay nasa ibabaw ng kanyang mahogany na mesa. Ang tibok ng puso niya ay mabilis, parang may nagbabadyang atake. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang gamit ang isang letter opener ay dahan-dahan niyang hiniwa ang papel. Ang tunog ng napupunit na sobre ay tila kulog sa katahimikan ng kwarto. Inilabas niya ang dokumento. Ang mga medikal na termino ay marami, pero ang kanyang mga mata ay dumiretso sa pinakababa ng pahina. Sa conclusion, binasa niya ito. Paulit-ulit. Probability of paternity, 0.00%. Conclusion, alleged father is excluded. Bumagsak ang papel mula sa kanyang kamay. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang silid ay umikot. 5 taon. 5 taon niyang inapi si Alessa dahil hindi ito mabuntis. Pinalayas niya ang babaeng nagmahal ng totoo sa kanyang anak. At pinalitan niya ito ng isang ahas na nagdala ng anak ng ibang lalaki sa kanyang pamamahay. Ang apo na pinalaki niya, binila ng mga laruan at ipinagmalaki sa mga amiga ay isang huwad. Isang malaking kasinungalingan. Napahawak si Doña Eleanor sa kanyang dibdib. Ang sakit ay pisikal at emosyonal. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Ang karma ay hindi kumatok. Sinipa nito ang pinto at sinampal siya ng katotohanan. Sa gitna ng kanyang paghahabol ng hininga, tumunog ang kanyang telepono. Si Ethan ang tumatawag mula sa London. Sinagot niya ito. Ang kamay ay nanginginig pa rin. "Ma," bungad ni Ethan. Ang boses ay seryoso. "Nakita ko si Alessa. May anak siya. At sigurado akong apo mo siya." Napapikit si Doña Eleanor. Ang luha ng pagsisisi at galit ay tumulo sa kanyang pisngi. "Umuwi ka, Ethan." Garalgal na utos niya. "Umuwi ka ngayon din. Niloko tayo. Niloko tayong lahat." Hindi na kailangan ng DNA test para kumpirmahin ang katotohanan. Nakasulat na ito sa mga mata ni Ethan nung huli kaming magkita at ngayon nakasulat na rin ito
sa mukha ni Doña Eleanor na nakatayo sa loob ng aking patisserie. Sa labas, bumubuhos ang ulan at niebe. Ngunit sa loob ng isla, ang lamig ay nanggagaling sa babaeng nasa harapan ko. 3 taon na ang nakalipas, ngunit ang presensya ni Doña Eleanor ay may dala pa ring bigat na kayang pasikipin ang dibdib ng sinuman. Nakasuot siya ng fur coat na halatang mas mahal pa kaysa sa buong tindahan ko. At ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa paligid. Hinuhusgahan ang bawat sulok, bawat staff, at bawat piraso ng tinapay. Tila ba naghahanap siya ng dumi. Kasama niya si Ethan. Ngunit hindi katulad ng kanyang ina na puno ng yabang, si Ethan ay mukhang balisa. Ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap si Andres na mabuti na lamang ay nasa itaas na palapag kasama ni Sarah. "Alessa," bati ni Doña Eleanor. Walang kumusta, walang malangiti. Binanggit niya ang pangalan ko na parang isang masamang lasa sa kanyang dila. "Ang laki ng ipinagbago mo. Mula sa pagiging muchacha sa kusina ko, ngayon ay may-ari na ng tindahan ng tinapay. Pinilit kong panatilihing tuwid ang aking likod. Nasa teritoryo ko sila ngayon. Hindi na ako ang manugang na nakatira sa ilalim ng kanilang bubong." "Anong kailangan ninyo, Doña Eleanor?" Diretsahan kong tanong habang mahigpit ang hawak ko sa counter. "Kung wala kayong bibilhin pakiusap, lumabas na kayo. Nakakaabala kayo sa mga customer." Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang bahid ng saya. Lumapit siya sa counter at ipinatong ang kanyang mamahaling handbag. "Diretsuhin na natin ito, Hija," sabi niya. Tinatanggal ang kanyang leather gloves. "Alam na namin ang lahat. Si Andres, siya ang tunay na apo ko, ang tunay na Alcantara." Nanigas ako. Alam ko na darating ang araw na ito, pero hindi ko inaasahan na ganito kabilis. "Wala kayong apo dito," madiin kong sagot. "Ang anak ko ay Montoya. Wala siyang dugong Alcantara dahil itinakwil niyo ako bago pa man siya ipanganak." "Huwag ka nang magmalinis," biglang singit ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Alessa, alam kong galit ka, pero karapatan ko yon. Ama niya ako." "Ama?" Tiningnan ko siya ng matalim. "Nasaan ka noong naglilihi ako at wala akong makain? Nasaan ka noong nanganak ako na mag-isa sa ospital habang ang heating system ng ward ay sira? Nasaan ka noong unang beses na nilagnat siya at wala akong pambili ng gamot?" Ang ama ay hindi lang nagbibigay ng binhi, Ethan. Ang ama ay naroon. Napayo ko si Ethan. Alam niyang totoo ang sinasabi ko. Muling nagsalita si Doña Eleanor. Sa pagkakataong ito ay may inilabas siyang pamilyar na bagay mula sa kanyang bag, isang checkbook. "Alam kong naghihirap ka pa rin," sabi ng matanda ng may halong pangungutya habang nagsusulat sa tseke. "Kahit may negosyo ka, iba pa rin ang yaman ng mga Alcantara. Heto, 50 milyon, 50 million pesos." Pinunit niya ang tseke at idinikit ito sa glass display ng mga cake sa tapat ng mukha ko. "Ibigay mo sa amin ang bata," utos niya. "Kami ang magpapalaki sa kanya sa Maynila. Makakapag-aral siya sa pinakamagandang paaralan. Makukuha niya ang lahat ng luho. At ikaw, pwede mo siyang dalawin tuwing Pasko. Sapat na ang perang ito para magsimula ka ng bagong buhay kahit saan mo gusto. Humanap ka ng ibang lalaki. Bata ka pa naman." Tinitigan ko ang tseke. 50 milyon. Kayang-kaya nitong bilhin ang buong block na ito. Pero habang tinitingnan ko ang mga numero, ang nakikita ko lang ay ang presyo ng kaluluwa ng anak ko. Dahan-dahan, kinuha ko ang tseke. Nakita ko ang nangiti ng tagumpay sa labi ni Doña Eleanor. Akala niya nakuha na niya ako. Sa isang mabilis na galaw, pinunit ko ang tseke sa dalawa at pinunit ulit at ulit hanggang sa maging confetti na lamang ito ng papel na nahulog sa sahig. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Eleanor. Namula siya sa galit. "Hindi niyo mabibili ang anak ko," nanginginig kong sabi, hindi dahil sa takot kundi sa puot.
Maaaring mahirap lang ako kumpara sa inyo, pero hinding-hindi ko ipagpapalit ang anak ko sa pera ng pamilyang tumrato sa akin na parang hayop. Umalis na kayo bago ko ipatawag ang security. Lapastangan! Sigaw ni Doña Eleanor. Wala kang utang na loob. Matapos kong tulungan ang pamilya mo noon, binayaran ko na ang utang na yon. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong tindahan. Binayaran ko ng 5 taon ng serbisyo, ng pang-aalipusta nyo, at ng katahimikan ko. Quits na tayo. Humakbang palapit si Mateo mula sa likuran, humarang sa pagitan ko at ni Doña Eleanor. Madam, seryosong sabi ni Mateo, nasa United Kingdom kayo. Iba ang batas dito. Ang ginagawa ninyo ay harassment at attempted bribery. May CCTV kami. Pwede ko kayong ipakulong. Tiningnan ni Doña Eleanor si Mateo mula ulo hanggang paa ng may pandidiri. At sino ka na naman? Ang bagong boytoy niya? Ako ang abogado ni Alessa. Sagot ni Mateo ng may dignidad. At ako ang tatay-tatayan ng bata na pilit niyong inaagaw. Umatras si Doña Eleanor, inaayos ang kanyang coat para itago ang kanyang pagkatalo. Tiningnan niya ako ng isang huling tingin na puno ng banta. Hindi pa tayo tapos, Alessandra. Bulong niya. Akala mo mananalo ka dahil nasa ibang bansa ka? Ang impluwensya ng mga Alcantara ay umaabot kahit saan. Kung ayaw mong makuha sa santong dasalan, kukunin namin siya sa santong paspasan. Tandaan mo yan. Hinila niya si Ethan palabas. Bago tuluyang lumabas ng pinto, lumingon si Ethan. May luha sa kanyang mga mata. Alessa, I'm sorry, pero kailangan ko siya. Siya na lang ang meron ako. Nang makaalis na sila, napaupo ako sa upuan. Nanginginig ang buong katawan ko. Niyakap ako ni Mateo. Ayos lang yan, Alessa. Nandito ako. Bulong niya. Pero alam kong hindi ayos ang lahat. Nakita ko sa mata ni Doña Eleanor, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ang aking anak ay hindi na lang basta anak. Siya na ngayon ang gintong tropeo na kailangan nilang mabawi para matakpan ang kahihiyan ng panloloko ni Clara. Kinabukasan, napatunayan kong tama ang hinala ko. Habang naghahanda ako ng dough para sa morning rush, may pumasok na isang lalaking nakauniforme, isang court bailiff. Miss Alessandra Montoya? Tanong niya. Tumango ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inabutan niya ako ng isang makapal na sobre. You have been served. Binuksan ko ito habang nanginginig ang mga kamay. Binasa ko ang mga unang linya at pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Ito ay isang custody petition na isinampa sa family court ng London. Ang nagsampa? Ethan Alcantara. Ang akusasyon? Paternity fraud at child abduction. Ang hiling? Full custody of the minor child, Andres Montoya. At ang pinakamasakit, may nakalakip na emergency motion na humihiling na ilipat kaagad ang bata sa pangangalaga ng ama habang dinidinig ang kaso dahil di umano ay unfit mother ako at may balak ilayo ang bata sa awtoridad. Napahawak ako sa mesa para hindi matumba. Ang laban ay hindi na sa pagitan ng puso at pera. Ang laban ay nasa korte na. At ang kalaban ko ay isang pamilyang kayang bilhin kahit ang katotohanan. Tiningnan ko si Andres na masayang naglalaro sa sulok. Hindi niya alam na may mga lobo nang nakapaligid sa kanya, handang sumakmal anumang oras. Mateo, tawag ko, ang boses ko ay basag. Tulungan mo ako. Kukunin nila siya. Ang mga araw bago ang unang hearing ay parang isang mahabang bangungot. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Ang tanging nagpapalakas sa akin ay ang pagtingin sa natutulog na mukha ni Andres. Hinding-hindi ko papayagan na ilayo siya sa akin. Ipaglalaban ko siya hanggang sa huling hininga ko. Si Mateo ay naging anino ko. Gabi-gabi, pagkatapos kong patulugin si Andres, magpupuyat kami sa maliit kong opisina
Sa itaas ng tindahan, ang mesa ay puno ng mga dokumento, mga resibo, mga litrato, lahat ng ebidensya na kaya naming ipunin para patunayang ako ay isang responsableng ina. Laban tayo, Alessa, sabi ni Mateo isang gabi habang inaabutan ako ng mainit na kape. Ang kanyang mga mata ay pagod din, pero puno ng determinasyon. Huwag kang matakot sa pera nila. Dito sa London, ang batas ay para sa lahat. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi ganoon kadali. Ang mga Alcantara ay may mga abogadong Briton na halatang sanay sa ganitong laban. Ang aming armas, ang katotohanan. Ngunit minsan, ang katotohanan ay kayang baluktutin ng pera. Dumating ang araw ng hearing. Ang family court ay isang gusaling luma at malamig. Ang bawat yabag ng paa sa pasilyo ay umuulit, parang multo ng mga sirang pamilya na dumaan na rito. Pagpasok namin sa silid, nandoon na sila. Si Doña Eleanor, nakasuot ng itim na suit na parang pupunta sa burol, at si Ethan, na nakatayo sa tabi niya. Ang muka ay hindi maipinta. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ng mga Alcantara, isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak, ay tumayo. Your Honor, sabi niya sa malakas at kumpiyansang boses, my client, Mr. Ethan Alcantara, is here today to claim his paternal rights. For 3 years, he was robbed of the chance to be a father. Miss Montoya deliberately concealed the child's existence, a clear act of paternity fraud. Sinungaling, hindi ko itinago ang bata. Sila ang nagtaboy sa akin habang dinadala ko ito. Nagsimula siyang maglabas ng mga ebidensya laban sa akin. Mga litrato ko na nagtatrabaho ng hanggang hating gabi. Isang statement mula sa dati kong landlord na si Mr. Henderson na halatang binayaran nila na nagsasabing pabaya ako. Ginawa nila akong isang desperadong babae na handang gamitin ang bata para sa pera. Hindi ako makapagsalita. Ang bawat salita nila ay isang sampal. Nang si Mateo na ang tumayo, sinubukan niyang ipagtanggol ako. Ipinakita niya ang mga papeles ng aking negosyo. Ang mga tax records ko. Ang mga testimonya ng aking mga kaibigan at customer na nagpapatunay na mabuti akong ina. Ngunit ang hukom ay mukhang hindi kumbinsido. Ang kaso ay simple sa mata ng batas. May isang ama na gustong makasama ang kanyang anak. Given the conflicting testimonies, sabi ng hukom, the court will order an official DNA test to establish paternity beyond any doubt. The results will be presented at the next hearing. Parang gumuho ang mundo ko. DNA test. Iyon ang huling pako sa kabaong. Kapag napatunayang anak nga siya ni Ethan, mas lalakas ang karapatan niya sa batas. Habang nag-aayos kami ng gamit para umalis, may isang pangyayari na hindi inaasahan. Pumasok sa silid hukuman si Clara. Nakatayo siya sa may pinto, payat, magulo ang buhok, at ang dating ganda ay napalitan ng pait. Tumakbo siya mula sa Pilipinas at mukhang naubos na ang pera na nakuha niya mula sa mga Alcantara. Ethan! Sigaw niya. Kailangan nating mag-usap. Sinubukan siyang pigilan ng mga gwardiya. Tiningnan siya ni Doña Eleanor na parang basura. Si Ethan naman ay namutla. Umalis ka dito, Clara! Sigaw ni Ethan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng pera. Ganti ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng galit. Matapos mo akong gamitin at itapon, akala mo ba hahayaan kong maging masaya ka sa bago mong pamilya? Lumapit si Clara kay Ethan at sa harap ng lahat, sinampal niya ito ng malakas. Makinig ka! Sigaw ni Clara. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo malalaman na pwede ka palang magkaanak. Akala mo ba napakagaling mo? Akala mo ba ikaw ang perpektong lalaki? Isa kang inutil. Tandaan mo yan, Ethan. Kung hindi dahil sa akin, hanggang ngayon, ang tingin mo pa rin sa sarili mo ay isang baog na walang silbi. Inilabas ng mga gwardiya si Clara habang nagwawala ito.
Ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay naiwan sa hangin. Ang tingin mo pa rin sa sarili mo ay isang baog na walang silbi. Nagkatinginan kami ni Mateo. Isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ko. Isang ideya na napakapanganib. Ngunit maaaring ito na ang tanging pag-asa namin. Kinagabihan, habang nasa hotel si Ethan at gulong-gulo ang isip dahil sa eksena ni Clara, may kumatok sa kanyang pinto. Si Mateo. "Anong ginagawa mo dito?" Galit na tanong ni Ethan. "Kailangan nating mag-usap," kalmadong sabi ni Mateo. Hindi bilang mga abogado, kundi bilang mga lalaki. Pumasok si Mateo sa loob. "Alam kong gusto mo si Andres at naiintindihan ko. Pero may isang tanong lang ako." "Ethan?" Tinitigan niya si Ethan. "Kailan ka huling nagpa-check up ng fertility mo?" Natigilan si Ethan. Ang huling beses ay 5 taon na ang nakalipas. Noong nagsisimula pa lang silang sumubok ni Alsa. At ang resulta noon, hindi maganda. Low sperm motility. "Bakit mo tinatanong yan?" Depensa ni Ethan. "Dahil lang sinabi ni Clara kanina." "Totoo ba yon?" Patuloy ni Mateo. "Na may infertility issues ka noon. Dahil kung oo, Ethan, ang pagkakaroon mo ng anak kay Alessa ay hindi lang basta nangyari. Isa itong himala. At kung totoo ngang himala yon, bakit napakadali para kay Clara na mabuntis?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ethan. Ang mga tanong na yon ay bumabagabag sa kanya noon pa. Pero pilit niyang isinasantabi. Ngayon, sa harap ng isang estranghero, bumalik ang lahat ng duda. "Magpa-check up ka ulit, Ethan," sabi ni Mateo bago umalis. "Dito sa London, para sa sarili mo, para malaman mo ang totoong kwento." Kinabukasan, lingid sa kaalaman ni Doña Eleanor, pumunta si Ethan sa isang fertility clinic sa Harley Street. Nag-iisa, kinakabahan, lumipas ang 1 linggo. Dumating ang araw ng resulta. Nakaupo si Ethan sa tapat ng isang matandang doktor na Briton. Hawak ng doktor ang isang folder na naglalaman ng kanyang kapalaran. "Mr. Alcantara," sabi ng doktor, inaayos ang kanyang salamin. "Based on the series of tests we've conducted, the results are quite conclusive." Huminga ng malalim ang doktor. "You have what we call secondary infertility due to severe oligoacidoteratozoospermia. In layman's terms, your sperm count is extremely low and their motility and morphology are severely compromised. The probability of you fathering a child through natural conception is less than 1%, almost impossible." Nabitawan ni Ethan ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. "Imposible?" bulong niya. Pero may anak ako kay Clara at si Andres." Tiningnan siya ng doktor ng may simpatiya. "Ang anak mo kay Clara, I'm afraid that is medically questionable. But your son, with Miss Montoya, if he is indeed yours, then you shouldn't be here in court fighting her, Mr. Alcantara." Huminga ng malalim ang doktor. "You should be on your knees, thanking whatever God you believe in for giving you a miracle baby." Sa sandaling iyon, lahat ay luminaw kay Ethan. Si Joshua ay hindi niya anak. Si Clara ay isang manloloko. At si Andres ay isang himala. Isang himalang ipinagkait niya at tinapakan sa loob ng 3 taon. Ang katotohanan ay hindi lang nanakit. Ang katotohanan ay giniginaw. Kasing ginaw ng niebe na bumabalot sa London at kasing ginaw ng konsensyang ngayon pa lang nagsisimulang gumising. Ang araw ng ikalawang hearing ay mas malamig pa kaysa sa una. Ang resulta ng court-ordered DNA test ay nasa selyadong sobre na hawak ng clerk ng korte. Para itong isang bomba na naghihintay na sumabog. Pagpasok namin sa silid hukuman, naramdaman ko agad ang kakaibang tensyon. Si Doña Eleanor ay naroon, nakaupo ng tuwid. Ang muka ay parang maskarang bakal na hindi matinag. Ngunit si Ethan, iba siya ngayon.
Nakatayo siya sa kabilang dulo ng silid, malayo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, hindi sa paraan ng isang kaaway, kundi sa paraan ng isang taong lugmok sa pagsisisi. Nang magtama ang aming mga mata, dahan-dahan siyang yumuko, isang kilos na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay na nakilala ko siya. All rise, anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom. Nagsimula ang sesyon. Ang unang agenda, ang pagbubukas ng resulta ng DNA. The court is now in possession of the DNA analysis from the accredited laboratory, sabi ng hukom. Inabutan siya ng sobre. Ang tunog ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. Tiningnan ng hukom ang papel. Tumango siya. As expected, the results confirm with 99.999% certainty that Mr. Ethan Alcantara is the biological father of the child, Andres Montoya. Napapikit ako. Ito na. Ito na ang sandatang gagamitin nila laban sa akin. Nakita ko ang pagngisi ni Doña Eleanor. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Given this irrefutable evidence, nagsimulang magsalita ang abogado ng mga Alcantara. We reiterate our petition for full custody. Your Honor, may I have a word? Lahat kami ay napalingon. Ang nagsalita ay si Ethan. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ngunit ang kanyang boses ay buo at desidido. Nagulat ang kanyang sariling abogado. Maging si Doña Eleanor ay napatingin sa kanya ng may pagbabala. Ethan, umupo ka. Bulong ng ina niya. Ngunit hindi nakinig si Ethan. Naglakad siya papunta sa gitna. Your Honor, ulit niya, humarap sa hukom. Totoo po, anak ko si Andres. At iyon po mismo ang dahilan kung bakit dapat siyang manatili sa kanyang ina. Natigilan ang lahat sa loob ng kwarto. Ano ang sinasabi niya? Ethan, anong pinagsasabi mo? Hindi na napigilan ni Doña Eleanor. Manahimik ka ma, sagot ni Ethan. Sa unang pagkakataon ay sinuway niya ang kanyang ina sa harap ng publiko. Tapos na ang pagsunod ko sa'yo. Humarap si Ethan sa hukom at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Your Honor, sa loob ng 5 taon, pinaniwala ko ang aking sarili na ang asawa ko noon na si Alessa ang may problema. Siya ang sinisi ko kung bakit hindi kami magkaanak. Pinaramdam ko sa kanya na siya ay walang silbi at hinayaan kong tapak-tapakan siya ng aking pamilya dahil sa isang bagay na hindi naman niya kasalanan. Huminga siya ng malalim. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang briefcase. Ang folder na naglalaman ng resulta ng kanyang fertility test sa London. Ang totoo po, Your Honor, ako ang may problema. Ibinigay niya ang mga dokumento sa bailiff para iabot sa hukom. Ayon sa mga doktor dito sa London, ako po ay may secondary infertility. Ang tsansa ko pong makabuntis sa natural na paraan ay halos imposible, less than 1%. Narinig ko ang pagsinghap ni Doña Eleanor. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang pagbubuntis ni Alessa ay isang himala. Isang milagro na ipinagkaloob sa amin ng Diyos matapos ang 5 taon. Pero ano ang ginawa ko? Tumingin siya sa akin. Ang luha ay tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Itinaboy ko siya. Pinalayas ko siya. Pinalitan ko siya ng isang babaeng niloko lang pala ako. Isang babaeng nagdala ng anak ng iba sa aming pamamahay. Ang bawat salita ay parang isang pag-amin sa kasalanan sa harap ng Diyos at ng tao. Si Alessa ay hindi isang masamang ina. Siya ang pinakamabuting ina na posibleng magkaroon si Andres. Pinalaki niya ang anak namin. Nang mag-isa, sa loob ng 3 taon, binigyan niya ito ng magandang buhay mula sa sarili niyang pawis at dugo. Ako, ano ang karapatan ko? Umiling siya, ang kanyang boses ay basag na. Wala. Wala akong karapatan. Hindi ko kayang alagaan ang anak ko. Hindi ko nga kayang alagaan ang sarili ko. At lalong hindi ko kayang ipagtanggol ang asawa ko mula sa sarili kong ina.
Tumingin siya ng diretso sa hukom. Your Honor, binabawi ko na po ang aking petisyon. Ibinibigay ko kay Alessa Montoya ang full and sole custody ng aming anak na si Andres. Hihilingin ko na lang po kung papayagan niya na makita ko ang anak ko paminsan-minsan. Pero kung hindi, tatanggapin ko po. Ito ang parusa sa akin. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang upuan. Iniwan ang lahat na tulala. Si Doña Eleanor ay hindi makapaniwala. Baliw ka na ba, Ethan? Anong ginawa mo? Ang yaman natin. Ang apo ko. Hindi mo siya apo, ma. Sigaw ni Ethan pabalik ako. Apo mo siya kung tinanggap mo siya nung nasa sinapupunan pa lang siya. Pero tinawag mo siyang sumpa. Tinapon mo siya kasama ng ina niya. Wala kang karapatan sa kanya. Hindi na napigilan ng hukom ang kaguluhan. Order in the court. Sigaw niya. Sa gitna ng sigawan, isang anino ang biglang sumulpot mula sa pinto sa likuran. Si Clara. Nakapuslit siya papasok at sa kanyang kamay may kumikinang, isang maliit na kutsilyo na ginagamit sa pagbabalat ng prutas. Mga sinungaling! Sigaw ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumingin siya sa akin. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Inagaw mo ang dapat na para sa akin. Kumaripas siya ng takbo papunta sa direksyon ko.